Sinampahan na ng mga reklamo ang driver ng SUV na nang-araro sa NAIA Terminal 1 kahapon. Iniimbestigahan na rin ang mga harang o bollard na bigong mapigilan ang pag-arangkada ng SUV dahilan upang dalawa ang masawi. Nakatutok si Rafi Tima. Sumalang na sa electronic inquest ang driver ng SUV na nang-araro sa departure area ng NAIA Terminal 1 kahapon ng umaga. Sinampahan siya ng reklamang reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Yung public attorney's office po ang nag-assist sa kanya, sir. Hihintayin pa lang natin kung ano yung magiging result ng resolution ng Pasay Prosecutor's Office. Hindi na nagbigay ng bagong paliwanag ang driver na dinalaw ng kanyang asawa kahapon, maliban sa paulit-ulit na pagsabing hindi raw niya sinasadyang pangyayari. May iniinda rin daw ngayon ang driver. Yung suspect is sinasabi niya na masakit ang kanyang ulo, sir. Isa sa ilalim din ng mga investigador sa masusing pagsusuri ang sasakyan ng suspect. Sa pinangyarihan ng insidente naman sa NAIA Terminal 1, na ibalik na ang bagong bollard na nasira ng rumagasang SUV. Ayon sa isang road safety expert, base sa mga video at litrato, wala sa standard ang steel bollard na dapat ay pumigil sa sasakyan na magdire-diretso sa entrada ng paliparan. Substandard talaga. Kita ko, tinuro ang Secretary Vince Dizon. Oh. Parang kinabit lang igan eh. Oh. Hindi siya yung bollard na... Hindi siya embedded. Dapat 300 mm ang pag-embed ng bollard na kayang titigil sa impact. Isa raw ito sa paiimbestigahan ng Department of Transportation. Posible nilang papalitan ng mga ito sa bagong pamunuan ng NAIA. Maging ang suot at tsinelas ng driver, magiging sentro rin ng investigasyon. Nakatsinelas yung driver eh. Kahapon eh. Nung kinausap ko eh. May rason bakit pinagbabawal na nakatsinelas eh. Di ba? Pwedeng dumugas, pwedeng maipit, pwedeng ang... Di ba? Pero kapalit nun buhay eh. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 20